Baka long press to mga idol. Ayun. So, okay na. Yo, hello, what's up mga idol? Na-miss ko na namang mag-video at gumawa ng content. So, eto, andito tayo ngayon mga idol. Meron na naman dumating na item galing sa ating client na gustong ipagawa. Dahil meron daw siyang sentimental value dito sa solar street light na to. Ayan mga idol, ayan. So, ang issue nito mga idol ay hindi na siya nag-on. Ayan. So, wala na ring indicator nito kung nagcha-charge daw. Ito siya. Ayan. Ganyan siya kalaki. Okay. So ngayon subukan natin tong buksan. Napakadali lang namang buksan nito. Pero sa tingin ko, ang itsura pa lang nito parang pinasok ng tubig. Ayan may mga lamat siya ng lumot. So para siyang pinasok ng tubig. Ito mga idol, napakadali lang namang buksan nito. Hindi kagaya ng mga ibang street light na kagaya nito. Mahirap tong buksan mga ganito. Ayan. So mga idol, mahirap buksan tong mga to. So meron ding dumating nito, 6 na piraso, pinapaayos din. Kailangan dito talaga oras kaya hindi ko pa naharap. So ito naman dumating kanina lang. Medyo mabilis-bilis namang buksan to mga idol, kaya subukan nating i-check muna kung ano magagawa natin dito. So madali lang naman itong buksan mga idol. Ayan nabuksan kagad. Ayan. So nabuksan na natin. Wala na, nabuksan na. Ayan na. Ayun. So nawala na yung pagka-adhesive nitong dikit niya mga idol. So kaya malamang sa malamang to, pinasok to ng tubig. Okay. Ito halata rin sa kanyang module, napapansin nyo. Meron na ring puti-puti, tapos may corrosion na rin, at saka parang may sunog na IC dito. Kaya siguro nadali. Ngayon mga idol, testerin natin tong niya. Baterya niya kung goods pa. Kasi hindi na daw wala na daw indicator na umiilaw eh. Kasi ito, pagka nagcha-charge to, umiilaw, may may indicator na nag-blink doon sa parang niya. So testerin natin tong panel muna, may harvest. Ayun, so meron tayong 4 volts na reading dito. So goods pa yung panel, baterya. Testerin natin sa baterya. Okay, so meron din tayong 4 volts dito sa baterya. Malamang sa malamang to, ang problema board. Pero gusto ko pang testerin tong baterya. Subukan nating takpan yung panel. Mga idol, Kasi baka mamaya goods may lumalabas lang na voltahe dito sa ating baterya dahil dun sa harvest ng panel. Ibig sabihin nun, parang pasira na yung baterya. So subukan natin na nakataob yung panel mga idol. Testerin natin yung baterya. So kanina 4 volts yung baterya. Ayun kagaya niyan mga idol 0.8 na lang. Nawala na yung 4 volts, di kagaya kanina nung may harvest, may nasasagap yung ating panel. Balik natin para makita nyo. Para kung mag-troubleshoot kayo, gusto nyo gawin yung mga solar nyo, meron kayong idea sa mga gusto nyo gawin. So ayan testerin ulit natin dito sa panel muna. Ayan, may harvest tayong 4 volts. Oops ya. Ano ba yan? Sorry mga idol. Wagsak. Testerin natin dito sa ating baterya. So meron tayong harvest dito sa ating panel. Ayan, 4 volts. So kanina, nung walang harvest yung panel natin, 0.8 na lang itong baterya. Testerin natin itong baterya. Meron na naman tayong reading sa baterya na 4 volts. So wait lang
Subukan kong i-ano to, takpan yung panel para makita natin actual. Ayan, so meron tayong 4 volts sa baterya. Ayan, 4 volts. Naglalaro pa. Ayan. 4.2. Nagta-fluctuate mga idol. Dali lang. Okay. 4.2. Bukan natin takpan yung ano. Ayun. So nung wala nang halos ma-harvest yung panel mga idol, nawawala na rin yung voltage ng ating baterya. Ayan o. Wala na. 1.4 volts na lang. So panel harvest na lang ng panel yung nag-aano dito sa baterya. Pero hindi pa naman dyan nagtatapos yung ating conclusion sa magiging problema ng street light na to mga idol, no? Kailangan nating tanggalin itong baterya at saka i-check na rin natin kung goods pa talaga. Okay, ito yung baterya natin mga idol. 18650. So troubleshooting muna tayo mga idol, no? Bago tayo mag-conclude ng sira or problema ng ating ginagawa. So sana hindi sira yung kanyang BMS, no? Baka patay lang yung BMS mga idol. So dito, bago BMS. Wala rin. Bago BMS, wala rin tayong magandang reading na nakukuha mga idol. Ayun yung ating baterya. Ayan. So kalakalawang na. Dahil pinasok talaga to ng tubig mga idol, na wala na yung adhesive. Hindi na nakadikit ng maayos yung panel dito sa housing ng street light, kaya pumasok yung baterya. Nawala yung adhesive niya mga idol, yung dikit niya. Testerin natin asan yung positive. Ito, nakaparallel lang to. Kaya yung setup nito ay 3 volts lang mga idol. Nakaparallel tong 6 na baterya. Testerin natin bawat baterya. Okay. So ito na yung ating mga baterya. Nag-iingat kayo sa pagtanggal nito mga idol. Huwag na akong ginagaya na sinisikwa-sikwat ko lang kasi kabisado ko naman yung ginagawa ko. Pero sa mga hindi nakakabisado, huwag nyo sinisikwa-sikwat na ganyan yung nickel strip niya na nakapatong dito papunta sa baterya. Yung ganyan, yung nickel strip. Yung sinisikwat-sikwat na ganyan mga idol. Kasi naman, etong cover niya, kung makikita nyo, double insulated yan. Pag yan napunit mga idol, tapos nakasikwat ka sa positive at napunit yung kanyang cover dito, kasi ito mga idol, buong negative na to. Yan, hanggang dito, buo na yan. Kapag ito nakasikwat ka sa positive, napunit dito sa gilid niya mga idol, no? At live yung or medyo may karga yung baterya, pag nag short circuit yan, pwedeng mag-spark or mag-cause ng pagputok ng mga 18650, no? So sa mga gustong mag-DIY, mag-iingat kayo sa 18650. Wag niyo sinisikwa-sikwat na ganyan na parang ginawa ko kanina. Kasi ako naman, mild lang naman yung paggawa ko. Tsaka kabisado ko naman yung ginagawa ko. Pero advice ko sa inyo mga idol, wag niyo sinisikwa-sikwat na ganyan. Or kung gusto niyo man sikwatin, nag-iingat kayo. Kasi buong negative na to, para mo na rin pinag-short yung baterya. Okay, so balik tayo dito sa ating mga baterya. So testerin natin positive. Ano ba? Ayan, para makita nyo. So kanina mayroon tayong reading dito na 1 volt. 1 point something volt. So ayan, itong first battery 0.2 volts. Second battery wala, 0.6. Third 0.27 volts. Ika-apat 0 volts. Ayan, 0 volts. Ika-lima wala na, 6, 0.2 volts. So ayan mga idol. So napaka-importante kapag nagte-test tayo ng mga 18650, kung gusto niyo mag-test, hinihiwalay natin yung mga baterya para ma-check natin individually. Huwag yung mga naka-series or naka-parallel, kasi hindi nyo makukuha yung tamang reading ng mga per piece na battery mga idol, kasi naka-parallel sila. Kasi kapag naka-parallel yan, iisa na yung output niyan na voltahe mga idol, no? Kasi kahit may isang sirang battery diyan,
hindi mo makukuha, hindi mo ma-determine kung sira yan, kung nakaparallel sila. Kasi ang makukuha mong reading yan, yung mga reading na ng ibang cell, or kung yung reading ng isang buong cell na ano niya, mga idol, parallel niya. Kagaya nito kanina, meron tayong 1 volt na nare-reading, pero per battery niyan wala nang 1 volt, mga idol, o patay na. So testingin natin tong ano ngayon. Meron naman tayong battery dito pang testing. Testerin natin tong module niya, yung goods pa, no? Tanggalin muna natin kung ano, BMS. Okay, so nagpalit na rin tayo ng baterya, mga idol, no? Ayaw pa rin talagang umilaw. So malamang sa malamang na rin to, module na rin. So, pero kailangan ko munang tanggalin yung module para matesting natin, or try ko munang linisan para magawa natin ng final assessment itong street light nito. Ano talagang problema. So ayan. So na-desolder na natin, nalinisan na natin yung mga board niya. Pero wala pa rin, mga idol, yung on off niya hindi pa rin gumagana. So nag-try na rin ako dito ng mga ibang remote, sakaling gumana. So wala rin, ayaw pa rin. So ang problema nito, yung module niya, itong module lang to. Itsura pa lang naman kasi matagal na tong street light, at saka meron din tayong nakita dito na parang basa-basa. So possible to nag-short circuit at nasira yung kanyang board. So ito, mga idol, o-order na lang tayo sa Shopee, no, ng module niya, controller niya na bago, para maikabit din natin kaagad at magpapalit na rin tayo ng baterya. Okay. So habang nag-aantay tayo ng ating controller, mga idol, no, yung ating controller, ay binuo ko na lang din yung ating battery. Ito, so hindi ko na ginawa ng tutorial kasi para hindi na tayo mapahaba masyado yung ating video. So ang battery nito, mga idol, ay 32650. Ayan, tatlo, nakaparallel yan. Negative yan na buo, at saka positive. Tapos ito na rin yung ating ginamit na BMS dito, 4 yung kanyang MOSFET, mga idol, para sigurado yung ating setup dito. So ito na nga, mga idol, no, dumating na yung ating module. Ayan, so isang linggo rin bago dumating. So ito na yung ipapalit natin dito. Ito na yung ating battery. Ayan, so live na to, mga idol, no. So sa mga gustong mapanood kung paano to ginawa, comment lang kayo sa ating video, mga idol, para magawa natin ng separate video itong pagbuo ng battery na 3 volts. So ito ay 3 volts, 5 Ah hindi, 15 na to, mga idol, kasi tatlong 32650 to So mas mataas na to kaysa dun sa dating nakalagay. So sobrang kunat na nito, mga idol. Ayan, so baklasin muna natin tong module. Okay. So ito na yung ating bagong module. Meron na siyang kasamang remote, mga idol, no. Ito, unbox natin. Ayan, remote. Saka ito yung ating module. So hindi na siya kagaya nung dati na ganito yung kanyang sensor, no. Meron pa rin naman siyang pindutan at meron pa rin siyang sensor ng remote na. So wala tayong mahanap na ganito, mga idol. Ito kasi sensor na ano, na kapag ka may dumaan biglang lalakas yung ilaw, at saka after a few seconds or minutes biglang hihina yung ilaw. Kumbaga kapag ka lumakas, pagka may dumaan, mga idol, no, iilaw yung ating ilaw ng 100%. Kapag ka wala na, kapag ka naabot na niya yung ilang seconds niya, mamamatay ito at iilaw na lang siya ng 50%. So ito, wala tayong mahanapan, kaya ito na lang yung ating ginamit or binili, mga idol, no. So ito medyo mas mura. O ikabit na natin. Yun nga lang, mga idol, yung ating diagram dito ay hindi natin maintindihan kasi nga galing sa China. So Chinese din yung kanyang language.
Pero meron naman sa sa pinagbilhan ko, meron siyang may label na siya ng English. Ito yung kanyang label mga idol. Yan. So sundan nyo na lang yan mga idol, yung connection niya. Nakalagay din dyan mga idol na ang unahin nating ikabit para hindi magka-problema. Ang nakalagay dito sa kanyang label, please connect the battery first, then LED, finally connect the solar panel. Okay. So malinaw yung kanyang direction mga idol, ito yung sa LED, negative. Yan, dalawa yan. Dito naman sa baba, itong dalawang to ay LED positive. So yung tabi niya ay battery positive, dalawa rin. So hindi ko alam kung bakit dalawa, Dito sa taas nag-iisa, negative battery, at dito sa taas, negative solar panel. Dito naman sa kabila ay positive solar panel. So malinaw mga idol na kapag kayo ay magto-troubleshoot ng ganito or magpapalit kayo, sundin nyo yung nakalagay sa mga idol Kung meron mang direction yung seller, sundin nyo yung kanyang label. So ito yung ating battery mga idol, ayan. Tatakpan muna natin para sigurado. Mahirap na, baka dito pa tayo last touch, halos patapos ng ating video, baka malast touch pa tayo dito. Okay, so yung BMS pala na ginamit ko dito mga idol ay pang pang 32650 or pang LiFePO4. So magkaiba ang BMS ng lithium ion at saka lithium ion. Okay, pagka kayo namimili, lagi nyo tinitignan sa mga idol sa description ng seller. So ito na yung ating battery, lalagay natin dito mga idol, ganyan. So ganyan na maging pesto nya. Pero bago ang lahat, lagyan muna natin ng shoe glue, ng stick glue para kumapit yung ating battery. Okay. So unahin natin dito sa baterya mga idol, So ito yung negative ng battery at dito yung connection ng ating module. Ayan. So battery positive dito. So dito natin lalagay. Next, ang negative ng ating ilaw. Ito mga idol, negative ng ating LED. Okay, next natin yung positive mga idol. Dito naman yan sa kabila. So, sunod natin mga idol yung negative ng solar panel, pinakahuli na ilalagay natin. Okay, so dito sa taas ang negative. Okay, so sunod yung positive ng solar panel dito naman. Okay, so tapos na. I-testing na lang natin mga idol. So ganyan muna natin, testing muna natin. Isi-seal pa natin to, mamaya makikita nyo kung anong gagamitin natin pang seal dito mga idol. Ayan. So try natin kung mag-on. Ayaw, baka long press to mga idol. Ayun, so okay na. Goods na mga idol. Ayan, kita nyo naman. Long press lang pala siya. Okay. Long press off. So, i-testing din natin yung kanyang remote mga idol ito. So, ito on off to. Ayun. On off, off. Okay. So, meron din tayong dito mga idol, timer. Ayan. So, meron tayong 2 hours, 3 hours, 4 hours, 2 hours may get, 3 hours may get. Bahala na kayo. Laruin nyo na lang yung remote niya mga idol So ito napagana na, i-charge natin bukas at ite-testing ulit natin kung goods ba bago natin pakawalan kay client So yun lang mga idol. Ay nga pala, yung pang gagamitin nating seal dito, ang gagamitin ko palang seal dito mga idol ay
Ito, Mighty Seal. Ayan. Yan ang all-purpose silicone neutral cure. Ayan, clear. Ayan. So ito ang ginagamit ko mga idol sa pagsisil kapag ako ay naggagawa ng ganito mga street light para water resistant pa rin naman siya. Okay pa rin naman. So far sa mga nais ko na street light na ganito at saka ganito ang ginagamit ko na Mighty Seal, okay naman. Wala pa namang bumabalik. Ilang taon na. So tiwala ako dyan. So yun lang mga idol, no. Maraming salamat. Please subscribe sa ating channel mga idol at huwag kalilimutang mag-like at mag-comment at paki-share na rin po mga idol para mas marami pa pong matuto or mas marami pa pong makapanood sa ating mga tutorials, no. So yun lang naman mga idol at ingat kayo sa inyong pagdi-DIY. Maraming salamat po.